Unang mga kalaunin ng kabanata ng Diyos, ang mga talata po ay 4 at 5. At ang aking pananalita at ang aking panangaral ay hindi sa mga salitang mapamigayat na kalungan, hindi sa pagtutuon ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang inyong pananampalataya ay huwag kasali sa kalungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Purihin ng Diyos. Sa kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, ang di kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Ang walang pangyayari sa tao ay may pangyayari sa Diyos. Walang imposible. Amen. Kaya yung ating napakinggan sa bawat patutuo, sa bawat Kristiyano na pinagpala, na pinaghimalaan ng malapinoon, lumakip ano po yun? Yung kapangyarihan, yung himala ng bawat Kristiyano at bawat mananampalataya. Nung sila'y lumapit sa gawain ng Diyos, wala na silang pag-asa. Bedridden na mga minamahal, ang karamdaman ay cancer. Ngunit kung sila'y lumapit, dumalo sa gawain ng Diyos. Atang-atang nila, ano po yung karamdaman? After bautismo, kung sila'y tumanggap, mga minamahal, kung sila'y mabautismuhan, pinagaling ng ating mahalan. Amen? Hindi po tayo naikayat doon sa mga gandang pangangaral. Saan tayo naikayat, mga minamahal? Doon sa kapangyarihan na himala, naganap sa atin at nangyari sa bawat Kristiyano, sa bawat mananampalataya. Tayo po, mga minamahal, ay merong kinagisnan na pananampalataya na pabilang tayo doon sa malaking sanlibutan. Iba sa atin, galing sa ibang pananampalataya, galing sa ibang sekta, galing sa ibang fellowship. Ngunit naganap tayo saan? Ng himala at kapangyarihan sa atin at nakita dito po sa gawain ng Jesus pinag-ikusin, sa gawain ng malapinon dahil buhay ang Diyos. Ang sabi nga doon sa Roma 14:11, mga minamahal, ang bawat tuon ay luluhod, ang bawat tila ay magpapayat na magsasabi, buhay ang Diyos. Everybody say praise the Lord. Buhay ang mana. Kaya nga sabi nga dito sa ating pagbugan, sabi nga sa Diyos, 4, aking ulitin, na aking panalita, ang aking pangangaral, hindi sa mga salitang pangigayat sa karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Kapangyarihan. Kaya saan mang tayong dako, sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong sanlibutan, sa kalugsudukan, na malayo man sa kabiasnan, malayo man doon sa ating lugar, ngunit merong gawain. Ano po yun? Ang gawain ng Jesus pinag-ikusin, dumarating, at kung sino may mananampalataya at mananalig, maniniwala, lalakip, ano yun? Yung kapangyarihan ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Anong sabi nga dito? Sabi sa 5, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos. Kaya napakinggan natin sa ating mga bisita, sa ating mga panauhin, naghimala. Doon pa lang sa bautismo, mga minamahal, doon pa lang sa inyong kinaupuan, doon pa lang sa inyong pagbasa pa lang, doon sa leaflet, sa streamer, nadinig nyo ang pag-ayaya ng mga ating malapinoon. Lalakit na, dahil binimo na ang iyong puso ng malapinoon. Ang nagdako sa iyo dito, ang ating malapinoon, ang pagpunta mo rito libre, gagaling ang iyong karamdaman, pagpapalain ka, ililigtas ka, hindi lang ikaw, sa punang iyong mahal sa buhay. Amen? Sabi, isa lang ang maglingkod, buya sa iingatan, papagtubayan. Dahil sa isang Kristiyano, naglilingkod na nagpapakainit, na nagsusumamo sa malapinoon. Ano sabi doon? Gawa, 16:31, isa lang maglingkod, buya sa iingatan. Amen? Basahin natin yung supporting verse. Mga minamahal. Unang Korinto, Kapitulo 4:10. Pinusagdan ng mundo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Kundi sa kapangyarihan. Sa kapangyarihan. Dito mga minamahal, ang mga doktor may limitasyon.
Pagdating doon sa karamdaman, mga minamahal na wala ng lutas, tinanggihan ka ng ospital, tinaningan ka ng nalubasang manggagamot, ngunit ikaw, ako, tayo hindi tayo tinanggihan, tinanggap tayo dito. Nung pumasok tayo, mga minamahal, atang-atang natin ang mga karamdaman. Nung mabautismo tayo naglingkod, gumanap ng kalooban ng Diyos, utos ng mahal na Pinoon, baka ba tayo baguhan? Nung napakinggan natin yung aral, turo ng ating mahal na pastor, ating ginalibang lista, Wilson Almeda, at aral turo natin bilabid sa pastor, may lakit na kapangyarihan. Ipinabuhay natin, isinagawa natin ang utos, ang kalooban ng Diyos. Anong nangyari? Gumaling kagad ang ating karamdaman. Pinago tayo lahat ng mga Pilipino. Pinagpala tayo ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya malaking pagpapala sa atin na tayo po ay napabilang sa amin sa royal family of God. Sa totoong gawain ng Diyos, sa gawain ng ating mating, dito lumalakit ang himala. Kaya nasabi ko nga, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita kung hindi sa kapangyarihan. Kapangyarihan. Kaya dito hindi lang mga karamdaman, yung mga inaalian ng masamang espiritu, yung sinasabing demon possess, mga kapatid. Ang sabi nga dito sa pangalawa, Mateo 8:18, mga minang supporting verse. Dito naman tayo sa Mateo 9:12. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 10, versikulo 8 hanggang 9, talong sa 12. Dito po, 8 muna po. Yung 18 muna po. Ganito po ang sinasabi, magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga kitong, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Amen. Pray. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hindi lang po sa physical, kundi doon sa spiritual. Dito po marami pong inalian ng mga masamang espiritu, mga minamahal. Doon sa doktor, hindi natin madidetect yan. Makita man doon sa x-ray, sa CT scan, yung karamdaman natin. Ngunit pagdating doon sa spiritual, yung masamang espiritu, hindi yan madidetect. Anong magpapalabas? Kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Sabi nga dito, magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglilinis kayo ng mga kitongin, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Walang bayad. Libre, mga kapatid. Pagpunta nyo pa lang dito, pag-abot pa lang sa inyo ng lipless, nung nabasa yung straighten, mga minamahal, nakita na ng Diyos ang iyong pananampalataya, nakita na ng Diyos ang iyong pananalig at paniniwala, at ikaw punong-puno ng pag-asa, na ikaw, ako, tayong lahat ay pinagaling, binago, pinagpala ng Diyos, lalakit din po sa ating mga panauhin, sa ating mga bisita, na naganap sa bawat Kristyano, na naganap sa bawat mananampalataya. Amen. Diyan po sa may dako ng Alaminos, maging sa dako ng Bulinaw, mga minamahal. Kung makikita natin dito sa ating leaflets, mga minamahal, ang pamilyang Madriaga family, sila po ay pamilyang Tikoin. Yung kanyang magulang, yung kanyang ina, yung kanyang ama, merong sakit na ketong. At yung dalawa niyang kapatid na babae, meron yung sakit na ketong, mga minamahal. Nakikita niya po ito sa testify natin sa leaflets. Doon tinanggihan na sila ng kanyang loved ones, tinakwil na sila dahil ang sakit nila ay nakakaawa. Kung ito sila ay nabigyan ng leaflets, naabutan sila ng paiyaya ng ating mga Pinoon na sila ay iniibig ng Diyos na ibinabaging at ng libre, walang bayad. Nakadalo yung kanilang mahal sa buhay sa kusada dyan sa dako ng Alaminos. Yung pamilyang Madriaga family,
Silang lahat ay 5 pamilya, 5 tao na mayroong ketong, mga kanaman. Ngunit kung sila'y tumanggap, nakadalo, doon pa lang, mga minamas, ongoing to service, umiiyak sila. Sabi nila, totoo kang Diyos na buhay, na makapangyarihan, na magpapagaling sa amin, na magbabago sa amin, magpapala sa amin. Nung sila po'y pinagpala after bautismo, yung ketong nila, mga minaman, unti-unti pong natuyo at tuluyang pinagaling ng ating Panginoon. Amen? Kaya ating kapatid, mga minamahal, andun ang galang-gagalakan bilang pasasalamat. Nagpagamit bilang isang choir member at ngayon isang full-time worker na. Hindi mo na makikita yung kanyang ketong sa kanyang kamay, kundi pinagaling ng lubusan ng Diyos. Palakpakan natin ang mga natin. Everybody say praise the Lord! Hindi lang 5, mga minaman. Doon sa tapo ng Bulinaw, meron pa rin 2 ketongin. Everybody say praise the Lord. 2 rin ketongin na pinagaling. Yung kanyang mga kamay, hindi naman may tuwing baloktot na, mga minaman. Ngunit sila po ay nakadalo. Doon sila ay nakadalo sa pampalataya na naligday ang Diyos ay makapangyarihan. Ang di kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Ang walang pangyayari sa tao, may pangyayari sa Diyos. After bautismo, mga minaman, anong himala? Nakita ng kalamahan sila sa buhay. Ang sabi nga doon sa Roma, mga minamahal, 1:9, ang Diyos ay saksi natin sa ating paglilingkod. Saksi yung kailang mga kamahal sa buhay, ang kailang mga lugar, ang kailang kabarangay na mayroong siyang sakit. Ulit nung nakadalo, tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, ipinagkaloob ang complete healing ng ating bahay. Everybody say praise the Lord. Basahin ko itong ating nabanggit na talata, mga minamahal. Sabi ito sa Roma, Kapitulo 1, talatang 9, sapagkat ang Diyos ay aking saksi na siya kong pinaglilingkuran ko sa aking espiritu sa Ebanghelyo ng kanyang anak na walang patit na kayo aking binabanggit sa aking mga panalangin. Saksi, mga minamahal. Saksi sila kung anong kalagayan ng ating kapatid. Ang ating mahal na pastor, mga minamahal, nandun ang kalang prayer. Araw at gabi tayo binabanggit na nanatili. Kaya ang anointing, ang power, nananatili saan? Sa bawat gawain na mayroong ayuno, may kusada, may panalangin. Nakikita natin ang mga iba't milagro, nagaganap at nangyayari. Saan mang dako? Covered ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Everybody say po sa Lord. Kaya yung ating kapatid doon sila ko ng Bulinaw nagpapatuloy. At pag ganitong tag-ulan, meron tayong kapatiran, mga minamahal, nag-aalaga ng bangus. Doon sila tatrabaho sa malaisdaan. Kumulimlim, kumulong. At yung kanilang lugar na kanilang pinag-istiyan, tinamaan ng biglang. Mga minamahal. Sulog yung katawan ng ating kapatid. Wala nang buhay, mga minamahal. Mula doon sa isla, ang sabi ng concerned citizen ng kanyang mga kapwa na nagtatrabaho sa bisman, dalayin sa ospital para mabuhay. Ulit anong sabi ng kanyang beloved wife niya, wag, dalahin niyo sa pastoral house, doon, bubuhay ng Diyos yan, doon maghihimala ang malaki niyo. Amen? Dinala sa pastoral house, mga minamahal, dumating sila doon, nagpupuri ang mga manggagawa, mga minamahal. Habang sila nagpupuri, inakasaw ang dimutong kamatayan. Maya-maya yung ating kapatid na tinamaan ng bigla, muli pong nabuhay at sa nagpuri, nagpasalamat sa Diyos. Ito po yung ating pinag-aaralan, yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ang salita ng Diyos hindi lang sa kapangyarihan ng mga kapatid. Kaya tayo ay nakumbinsi saan sa himala, sa mga milagro, sa mga pagpapala, na tayo po'y wala ng pag-asa, hopeless na. Ngunit kung tayo lumapit, naglingkod, dilagdagan ng Diyos ang ating buhay, pinalakas tayo upang ating ma-share ang mabuting balita, upang ma-share natin sa ating mga mahal sa buhay, na ikaw, ako, kayo mga minamahal, ay gamitin. Nahihayag ang mabuting balita. Everybody say this out.
Dito sa Mateo, mga minamahal, continuous supporting verse pa rin tayo. Kung meron pong karamdaman na pinagaling sa spiritual, mababasa natin. Anong sabi ng mga apostol? Mahal na Panginoon, ba't hindi namin napagaling? Hindi namin napalayas ang masamang espiritu. Basahin natin, mga minamahal. Mateo 17, 16 hanggang 19. Pakinggan natin. Dito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 17, versikulo 16 hanggang 19. ganito po ang sinasabi. At siya'y dinalago sa iyong mga alagad, at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titisin ko kayo, dalhin ninyo siya rito sa akin. At pinagwikaan siya ni Jesus at ang demonyo ay lumabas sa kanya at ang batay gumaling mula sa oras din yun. Nang magkagayoy nagsilapit ng bukod ang mga alagad kay Jesus at nagsasabi, bakit baga hindi namin napalabas yaon? Amen. Praise God. Purihin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Nagtanong mga minamahal, ang mga apostol, ang mga alagad ng Panginoon, bakit hindi namin napalabas ang masamang espiritu? Anong sagot? Mga minamahal, sa 21, kundi sa panalangin at pag-aayon. Palakpakan natin naman. Everybody say, praise the Lord. Anong sagot dito, mga may sa 21? Nagagpuan ang ganito hindi lumalabas kundi isang pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Kaya powerful. Pag ikay pala nag-ayuno ng 3 days, 5 days, 10 days fasting, without food, without water, mga minamahal. Pag meron ka na ikwentro na masamang espiritu, hindi ka matatakot na binigyan ka ng espiritu ng katapangan. Sabi nga doon, sa ikalawang Timoteo 1:7, binigyan tayo ng espiritu ng katapangan. Amen. Kaya pag nakatayo yung kwento ng ganyang bagay, hindi tayo natatakot tayo. Andoon yung kapangyarihan, nandoon yung pag-aayuno mo, nandoon yung pagpupuri mo, nandoon yung pagpipray mo sa harap. Ang sabi ng mga apostol, bakit hindi namin napalabas? Nagtanong sila. Ang sagot sa 21, prayer and fasting. Palakpakan natin ang ating lahat. Kaya kapag tayo nag-aayuno, mga minamahal, pag tayo dumadalo ng overnight prayer, may baling 3 days fasting, powerful concentration, pag tayo naghayong, mga minamahal, pag tayo nag-share, gaming anointing, yung kapangyarihan ng Panginoon, nandoon, ramdam natin, dahil kayo nag-ayun ng fasting, mga minamahal. Dahil sabi pa nga, sa Isaiah 59 verse 1, ang kamay ng Diyos ay napakahaba, kaya kang abutin, kaya kang iligtas, kaya kang patubayan. Hindi mahina ang pandinig ng Diyos. Nadidinig ka sa bawat dalangin, sa bawat dinig mo sa Panginoon. Everybody say praise the Lord. Balik tayo doon sa ating nabasa kanina. Sabi pa nga, hindi nangangailangan ang walang sakit, mga iwan. Kundi yung mayroong sakit. Pakibasa, Mateo 9:12. Ang uling talata natin, dito tayo sa Marcos 11:24. Yan ang last verse. Dito po sa 9 talaga po yung Diyos. Tatapat nang ito'y marinig niya, ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Amen. Yung walang sakit, hindi nangangailangan ng manggagawa, kundi yung may sakit, mga mga. Ay kung ang sakit mo spiritual, yung gamot yung doktor, walang magagawa yan, mga mga. Kundi ang magagawa, mga mga naman, yung kapangyarihan. Everybody say praise the Lord. Nasaksiyan na niyang bawat Kristiyano na ganap sa bawat manampalataya. Sila mismo magpapatutuo na ang Diyos natin sinasamba rito ay buhay mga pangyarihan. Saan man tayo dako pumaroon, saan man tayo mapunta, merong gawain ng Panginoon. Doon
natin sinasamba, doon natin pinapaabot ang ating papuri, pasasalamat at bumababa ang kanyang banal na presensya, ang kapangyarihan ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Ganon din po sa ating minamahal mga babae. Pagtanggap mo pa lang ng bautismo, nandoon gumaan, guminawa, iisa lahat ang kagalingan ng ating karamdaman. Huling talata, mga minamahal. Marcos 11:24. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 11, versikulo 24, ganito pong sinasabi. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingin ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Amen. Purihin ng Diyos. Tinanggap na at itatanggap. Dahil tayo sumampalataya na nalig, eto na po yun. Tinanggap nyo na, ay nanampalataya. Bakit? Nakita ng Diyos ang iyong pananampalataya, mga minamahal. Nakita ng Diyos ang iyong pananalig, mga minamahal. At ibigay ko muna kataon sa beloved Holy Preacher para naging madalang ang mga minamahal para sa mga karagdagan pang mga salita ng ating mahal. Palakpakan natin ang ating mga Diyos. Everybody say praise the Lord. Tell the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kasi po sa ating maraming picture, dahil po mga minamahal ay natumayo. Puri ng Diyos, mga minamahal, sa lahat po ng ating mga maguhan, mga minamahal na ating buhahan, mga guys, sa ating po nagkarong araw, ang banal na kusada ng ating mahal ng Panginoon, ito po sa dako po ng Barangay Sainan. So di po ito, tayo po ay pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagaman ang ating kalagayan, mga minamahal ng ating panahon, ay nag-uulan, mga minamahal. At hindi lamang yan. Nandiyan yung bagyo, mga minamahal na dumaan, mga minamahal. Rin tayo ay nagpasalamat sa Diyos. Sapagkat sabi nga ng ating mga magulang sa mga Panginoon, ang ating gawain ay hindi kayang patigilan, hindi kayang pahintuin, mga minamahal. Kaya naman naging bunga, nandiyan ang mga pagpapala, mga biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Ang ating mga baguhan, kung mayroon man, mga minamahal na ating naapay, tayo ay magpuri, umawi sa ating dakilang Diyos po sa mga halaga. Thank you, Jesus. Puri ng Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, isang makasalanan ang babalik loob sa Diyos. Libo-libo mga anghel ang nagagalak at natutuwa. Higit sa lahat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalan po ng ating mga baguhan sa mga oras na ito. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Isip na